Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 18, 2025. Marami po ang nagsiselebrate ng mga kababayan natin sapagkat ang, ang atin pong paniniwala ay talagang nanalo ang taong bayan dahil napilitan po si Martin Romualdez na mag-resign kahapon po, September 17. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, admittedly, to a certain degree, talaga pong nagtagumpay ang taong bayan. Sapagkat kung hindi po dahil sa mga kilos protesta, hindi po magre-resign o bababa sa pwesto bilang Speaker of the House si Martin Romualdez. Kaya naman po, mayroon talagang dahilan upang mag-celebrate sapagkat to a certain degree, talaga pong ito ay panalo ng taong bayan. Ngunit mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kahit noon pa man sinasabi po natin na hindi solusyon ng korupsyon sa kasalukuyang administrasyon ang pagre-resign ni Martin Romualdez. Sabi nga natin noon pa man, hindi investigasyon o independent commission o ang maging pagre-resign ni Martin Romualdez ang solusyon po sa talamak na korupsyon sa ating pamahalaan. Bakit po? Sapagkat ang tanging solusyon sa talamak na korupsyon sa ating bayan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang pagpapatalsik sa bangag na Pangulo na si Bongbong Marcos. Hindi po magwawakas ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi po magwawakas ang korupsyon sa ating pamahalaan habang naririyan po si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit po? Sapagkat mismo ang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ang ugat, ang puno ng mga katiwalian ito. Kaya habang sila po ay nananatili sa kapangyarihan, hindi po magwawakas ang korupsyon o ang katiwalian sa ating pamahalaan. Yang mga investigasyon kaya ng Independent Commission o ng anong pamang komite ng Kongreso, yan po ay cover up lamang upang maisisi sa iba ang mga katiwaliang naganap sa loob ng 4 na taon na kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang pagbibitiw po ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House, yun po ay saving face sa bahagi ng Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag naman po ng sinasabi ni Martin Romualdez na siya na lamang ang magsasakripisyo. Kumbaga, pinalalabas niya na para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino, magbibitaw na lamang siya bilang Speaker of the House. Ngunit ang totoo po, kahit magbitaw si Martin Romualdez, magkaroon man ng bagong Speaker of the House sa katauhan ng bagong speaker na si Bogie D. III ng Isabela, patuloy din po ang korupsyon sapagkat gagamitin din nila ang taong ito upang gawin ang nais nilang mangurakot sa budget o sa pera ng sambayan ng Pilipino. Tama po ang sinabi ni Congressman Kiko Barsaga, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong bagong Speaker of the House sa katauhan ni Bogie D. III ng Isabela ay wala pong pagbabagong mangyayari.
sapagkat ito nga ayon tinagurian ito ni Congressman Barsaga, ni Kiko Barsaga, na ito ay Martin Romualdez Jr. Na ibig po sabihin kung ano ang ginawa ni Martin Romualdez, ganun din po ang gagawin nito, sapagat ito po ay magiging sunod-sunuran lamang sa Pangulong Marcos at sa kanyang asawa na si Lisa Aranita Marcos. Katunayan po, ito ay kanila ring pinili o sila din ang pumili nito na pumalit kay Martin Romualdez Jr. Bakit po nila pinili yan? Sapagkat alam nila na susunod pa rin sa kanilang kagustuhan. Sapagkat kung talagang nais nila ng totoong pagbabago, hindi po sila ang pipili. Magkus hayaan nila ang Kamara na pumili ng kanilang gusto. Ngunit ito pong bagong Speaker of the House ay idinikta lang po sa kanila. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng sektor ng ating lipunan na makilahok po sa rally na gaganapin ngayong September 21. At dapat po sa rallying ito, ang ipinawagan po ng sambayanang Pilipino ay magbitiw ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Dapat po magbitiw siya. At kung hindi po siya magbibitiw, dapat po siya ay patalsikin sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nang sa gayon po, maipalit sa kanya ang tamang tao, ang karapat-dapat sa katauhan ni VP Inday Sara. Sapagkat kung mangyayari po itong mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, umaasa po, naniniwala po tayo na magiging matino ang takbo ng ating gobyerno. Katulad po ng panahon ni Pangulong Duterte, ni PRRD, o baka mas maganda pa. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong pabubula sa panibagong pambubudol na ito ng pangag na Pangulo. Ang pagtanggal o ang pag-resign kay Martin Romualdez hindi po solusyon sa ating mga problema. Ang tanging solusyon, inuulit po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ang pagbibitiw o kung hindi siya kusang magbibitiw ay ang pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa katauhan ni Bongbong Marcos. Ito din po ay ating panawagan sa military at sa PNP. Ang inyo pong katapatan sa saligang batas ay hindi po katapatan sa isang Pangulo bilang Commander-in-Chief kung ang Pangulo pong ito ay hindi na nagsisilbi sa interes ng sambayanang Pilipino. Sapagkat kung patuloy po kayo na magiging loyal o tapat sa isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang inyong Commander-in-Chief na hindi na po nagsisilbi sa sambayan ng Pilipino, sapagkat ito po ay nang-aapi na, pinagnanakawan ang sambayan ng Pilipino. Ang ibig po sabihin niyan, mga kapulisan, mga kasundaluhan, na kayo po ay nakikiisa upang apihin, upang pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. Pinoprotektahan ninyo ang magnanakaw ng kaban ng bayan, at hindi po yan loyalty sa ating saligang batas, sapagkat ang loyalty po sa saligang batas ay pagprotekta o pangangalaga sa tunay na interes ng sambayanang Pilipino. Kaya po mga kasundaluhan at mga kapulisan, tayo po ay nananawagan, maapila sa inyong konsensya, at kayo naman po, alam natin, ay nakikinig din at inyong naririnig ang hinaing ng bayan. Ito po ay hindi basta
politika lamang. Napatunayan na po natin sa 4 na taon na kanyang panunungkulan na wala po talaga siyang ginawa para sa sambayan ng Pilipino. Kaya sa September 21 po, ating tinatawagan, lalo na po ang Simbahang Katoliko at ang iba't ibang simbahan na makiisa po sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na tayo po ay lumabas upang isigaw ang ating pagkamuhi sa talamak na korupsyon ng kasalukuyang administrasyon. At atin pong hilingin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa lahat ng panig ng ating bansa, ipanawagan po ang maagarang pagbibitiw ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamahalaan, lahat ng kanyang gabinete. Tayo po ang revolutionary government sa pamumuno ng VP o ng Vice Presidente. At ito po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay mangyayari lamang kung ang lahat o ang karamihan ng sambayan ng Pilipino ay makiisa po at lumabas sa kalsada, pumunta sa Lunita at sa EDSA Shrines at sa lahat ng dako ng Pilipinas sa mga freedom parks at isigaw ang panawagan na magbitiw ang kasalukuyang Pangulo. At kung hindi, ilunsad po ang people power, ang EDSA na siyang magpapatalsik sa ating kasalukuyang Pangulo at ang kanyang gobyerno. Ito po ay mangyayari, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kung ang military po at ang kapulisan ay susuporta sa sambayan ng Pilipino sa kanilang panawagan na magbitiw ang kasalukuyang Pangulo. At kung hindi ito kusang magbibitiw, dapat po ito ay patalsikin. At sa atin pong paniniwala, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ang military po at kapulisan, kung makikita po nila na marami milyon ang taong sambayan ng Pilipino na lumalabas at humihiling ng agarang pagbibitiw ng ating Pangulo, sila po ay susuporta sa atin. Nangyari na po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, noong 1986. Nangyari din po noong 2001 at ngayon pong 2025 ay mangyayari po. Basta po tayo, gawin po natin ang ating tungkulin para sa bayan na lumabas at makiisa, hilingin ang agarang pagbibitiw ng kasalukuyang Pangulo. At kung hindi po siya kusang magbibitiw, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, patalsikin siya sa kanyang pwesto sa tulong po ng military at ng kapulisan. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, lakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.